Ano nga ba ang naging buhay ni Biras bago nga siya maging isang ganap na God of Destruction? Ngayon nga ay ito ang ating pag-uusapan. Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang Dragon Ball Hawkeye Special Chapter, kung saan ay ito nga ang naging kwento ng buhay ni Biras bago nga siya maging isang God of Destruction, pero bago nga natin ito simulan ay pwede nyo bang i-like ang ating video para lagi kayong maging updated sa mga ganitong klase ng content. Nagsimula nga ang chapter na ito sa scene kung saan ay ipinakita nga ang nakalipas na 75 million years, kung saan ay may naganap na pagtitipon o meeting ng mga God and Angels ng 18 Universe. Ang meeting nga na ito ay pinamumunuan ni Grand Priest, salita nga dito si Grand Priest at sinabi nito na ang meeting nga daw na ito ay napaka-productive, salamat nga daw sa pagpunta ng mga ito. Pero dito nga ay naiisip ng isang God of Destruction na ito na nga daw ang tamang oras. Nagsimula na nga dito na magsalita ang God of Destruction na si Teren at sinabi nga nito sa lahat na malaki nga daw ang chance na ito na ang last meeting na makakasama siya dahil malapit ko nang ipasa ang posisyon ko bilang God of Destruction sa apprentice kong si Biras. Ngunit dito nga ay nagsalita nga ang God of Destruction ng Universe 6 na si Garoga at sinabi nito na gagawin mo talagang isang God of Destruction ang bata na yan. Nakakatawa nga daw ito. Dahil nga dito ay nagulat nga si Biras sa mga sinabi ni Garoga, sinabi nga nito na ano ang. Pero dito nga ay pinigilan ni Teren si Biras sa balak nitong gawin at sinabi nga nito na si Biras nga daw ay bata pa lamang, pero siya ay maasahan at magiging pinakamalakas na Haka-Asian. Ngunit sagot nga dito si Garoga at sinabi nito na ang kaawa-awang bata na yan ay walang potential, magiging palpak na God lang yan. Pero sa moment na ito ay salita nga dito si Grand Priest at sinabi nito na sa lahat nga daw ng God ay mag-ingat nga daw ang mga ito sa ipinakikita nitong ugali, at wag na nga rin daw isama ng mga ito si Lord Zeno sa walang kwentang away ng mga ito, hindi daw kasi komportable si Lord Zeno sa ganyang klase ng interactions. Ngunit dito nga ay nagsalita nga si Lord Zeno at sinabi nito na sa tingin ko kailangan ko na kayong burahin lahat kasama ang universe na kinabibilangan nyo, dahil nga sa sinabi ni Lord Zeno ay nagulat nga lahat ng gods at angels dito. Habang si Grand Priest naman dito ay sinabihan nga si Lord Zeno na may offer nga daw siya dito na isang advice, sa tingin nga daw niya ay kailangan nga daw nilang bigyan ang mga ito ng second chance bago nga daw nila ito burahin, i-considered nga daw nila ang magandang ginagawa ni Lord Teren at Gaza sa Universe 7. Sagot nga dito si Lord Zeno at sinabi nito na okay, pero pwede na daw ba nilang tapusin ang meeting na ito. After nga ng request na ginawa ni Lord Zeno ay malaya nang ang nakabalik sa kanya-kanyang universe ang mga gods at angels. Napunta naman ang scene dito sa Universe 6 sa planetang Garoga, kung saan ay ating makikita dito si Lord Garoga na kasalukuyan ngang gumagamit ng malakas na Hawkeye para nga pasabugan ang isang planeta. Salita nga dito ang isang Kai Ocean at sinabi nito na ano nga daw ang gumugulo dito kay Garoga. Sagot nga dito si Garoga at sinabi nito na hindi daw bahalata, ang Teren nga daw na yon ay lagi na lang umaasta bilang isang cool na god na akala mo ay nakakaangat siya sa akin. Gusto nga daw niya sana na sagudin siya ng apprentice nito para maipakita ko kay Lord Zeno kung paano ko siya tatapusin, pero ang Teren na yon ay lagi na lang pumapagitna. Pero dito nga ay salita nga itong si Angel Vados at sinabi nito na Lord Garoga, ito na nga daw ang tamang panahon para ipagsantabi na muna nito ang rivalry nito kay Lord Teren. Halos 25 years na daw kasi ang rivalry ng dalawa na ito. Ngunit dito nga ay inutusan lang ni Garoga si Angel Vados na ikuha nga daw siya nito ng Dragon Meat sa planetang Gaspa na agad naman sinanayunan dito ni Angel Vados at ito nga ay mabilis nang umalis. Sa moment na ito ay salita nga dito si Lord Garoga at sinabi nga nito sa Kai Ocean niya na sinuhin na hindi rin daw ba nito gusto ang Kai Ocean mula sa Universe 7. Sagot nga dito ang Kai Ocean na sinaw at sinabi nito na si Gaza nga lang daw ang laging nakakakuha ng mga papuri, kahit ano nga daw ang gawin niya ay lagi nga lang daw siyang nasa likudan nito, kaya naghihinala nga daw siya na baka nga daw may ginagawa na itong kakaiba. Salita nga ulit dito si Garoga at sinabi nito na may balak nga daw siyang gawin, ito nga daw yun magpatupad ng mga pagbabago kay Teren, tulad nga daw nang magsimula sila ng kaguluhan sa Universe 7, para nga daw lahat ng universe na naiinggit sa mga ito ay mapalten nga daw ng katatawanan. Sagot naman dito ang Kai Ocean at sinabi nito na paano nga daw nila gagawin yun. Kung gagawin nga daw nila ang plano nito sa Universe 7 at malalaman nga daw ito ng iba, nakakasigurado nga daw siya na ire-report sila ng iba kay Lord Zeno na maaring maging kabayaran ang buhay nila. Salita nga ulit dito si Garoga at sinabi nito na kaya nga daw sila ay kikilos ng patago, wala dapat makaalam ng gagawin natin, hahayaan natin na masira ng kusa ang inhabitants ng Universe 7.
Ang gagawin lang natin ay ang maglagay ng kaunting evil element sa universe nila at doon na natin hahayaan ang mga evil na mag-wreak havoc sa Universe 7. Alam na nga daw nito ang region na sinasabi niya. Sa mga sinabi nga dito ni Garoga ay talagang gulat na gulat nga dito ang Kai Ocean at sinabi nito na yun ba ang ibig mong sabihin. Habang si Garoga naman dito ay nagsalita at sinabi nito na yun na nga daw. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa Universe 7 planetang Terran kung saan ay patuloy nga ditong nag-aaral si Beerus ng Hawkeye technique at ng combat skills. Sobrang daming pag-atake nga ang ginagawa dito ng dalawa. Ngunit madali nga lang tinatamaan si Beerus dito ng mga atake ni Terran. Salita nga dito si Lord Terran at sinabi nito na sobrang kinakabahan nga daw ito, compose nga daw nito ng maayos ang sarili nito, kung aatake nga lang daw ito ng hindi nag-iisip ay nagsasayang ka lang ng lakas mo. Ngunit dito nga ay mabilis na naghanda si Beerus ng isang Hawkeye. Habang si Tauron naman ay namanghanga sa ginawa ni Beerus. At wala pang ang ilang segundo ay agad na nga din ibinato ni Beerus ang atake niya na rektang tatama kay Lord Terran. Pero ang atake nga na ito ay madali lang na-deflect ni Terran at rekta na nga din niyang inatake si Beerus sa mukha dahilan kaya nga ito ay tumalsik. Sa moment na ito ay salita nga dito si Whis at sinabi nito na may kinalaman daw ba ang lahat ng ito sa kakatapos lang na meeting ng mga gods Beerus. Sagot nga dito si Beerus at sinabi nito na ayaw nga daw niya nang minamaliit siya ng sinuman, alam nga daw niya na hindi lang si Garoga ang minamaliit siya at alam nga daw niya na lahat ng mga nandun ay minamaliit lang siya. Salita naman dito si Lord Terran at sinabi nito na hindi nga daw niya na-realize na sobrang mahina ito. Salita nga ulit si Beerus dito at sinabi nito na ano nga daw ang sinasabi nito. Siya nga daw ang pinakamalakas na mortal sa universe na ito. Salita nga ulit dito si Lord Terran at sinabi nito na sa physical nga daw ay masasabi nila na malakas nga daw talaga ito, pero kung sa psychologically naman daw ay talagang mahina nga lang daw ito. Sabihin nga daw nito sa kanya, kung meron nga daw kalaban itong si Beerus na sinabihan siya ng katulad ng mga sinabi ni Garoga sa kanya at nasa gitna pa ito ng laban, ano nga daw ang gagawin dito ni Beerus? Susugod na lang daw ba ito ng hindi na nag-iisip, na magre-resulta ng madali mong pagkatalo? Kaya kung gusto nga daw nito na maging isang destruction ay kailangan nga daw na hindi lang physical ang malakas dito pati na din daw dapat ang pag-iisip nito. Sagot naman dito si Beerus at sinabi nito na nagbibiro ka ba? Hindi nga daw niya kayang gumamit ng Hawkeye bagay hindi nga daw siya nagagalit. Ang pagiging galit nga daw ay ang nagbibigay sa kanya ng kakayahan na maging malakas at magawa ang Hawkeye. Salita nga ulit dito si Tauron at sinabi nito na nakakalimutan nga daw nito na ang Hawkeye nga daw na ginagamit nito ay kopya lang sa totoong version ng Destruction Energy. Bagay nga daw na naging God of Destruction na ito at magkaroon ng True Energy. Ang galit nga daw na sinasabi nito ay hindi nga daw makakatulong para magawang makontrol ang totoong kapangyarihan ng isang God of Destruction. Salita nga ulit dito si Beerus at sinabi nito na ang pagkakaalam nga daw niya para ma-master ang Hawkeye ay kailangan nga lang daw isipin ay ang pagwasak, at ang isipin ng mga bagay na yan ay panghangal lang at madali lang yan gawin. Salita nga ulit dito si Terran at sinabi nito na halos ilang taon na nga daw silang nag-training pero hindi pa nga rin daw naiintindihan lahat ni Beerus ang mga bagay-bagay. Ang pagwasak nga daw ay hindi palaging involve ang nararamdaman, pero ang pagkakaunawaan ng cycle ng universe at ang kailangan na pagwasak ng kahit ano para gumawa ng bago at gumawa ng maayos ay ang isa sa mga essence ng trabaho ng isang God of Destruction. Ang kailangan ng mga destroyer ay ang balance. Ngunit sa moment na ito ay bigla na nga lang umalis dito si Beerus at sinabi nito na siya nga daw ay pagod na dito sa ganitong usapan, gusto ko na nga lang daw munang umuwi. Sagot naman dito si Terran at sinabi nga nito kay Whis na ihatid na nga daw muna ito ni Whis at alam nga daw niya na wala nga lang daw mangyayari sa training nila ngayon. Nagsimula nga ang part 2 sa scene kung saan ay ating makikita na kasalukuyan nang lumilipad si Whis para nga ihatid si Beerus sa planeta nito. Sa moment na ito ay tinanong nga ni Whis si Beerus kung ito daw ba ay nagtatampo pa rin hanggang sa ngayon. Sagot nga dito si Beerus at sinabi nito na ayaw nga daw niya nang minamaliit siya. Dito nga ay salita nga ulit si Whis at sinabi nito na simula nga daw ngayon ay wag nga daw nitong gawin personal ang sinabi sa kanya ni Garoga. Sa totoo nga lang daw ang mga dahilan o sinabi ni Garoga ay hindi naman daw ito makakaapekto dito kay Beerus. Si Lord Terran pa rin naman daw ang gagawa ng sarili nitong desisyon para dito kay Beerus. Sa katotohanan nga lang daw si Garoga at Terran ay matagal na nga daw magkaaway. Sa sinabi nga ni Whis ay nagulat nga dito si Beerus at sinabi nito na totoo daw ba.
Sagot nga ulit dito si Whis at sinabi nito na oo nga daw, ang dalawa nga daw na yan ay originally na nakatira sa Universe 7, ang lahi ni Garoga at ang lahi ni Lord Terran ay nakatira lang sa magkatabing planeta at ang dalawang planeta na kinabibilangan nila ay meron lang mababang bilang ng resources. Dahil dito ay naghanap nga sila ng pwede nilang pagkuhaan ng ibang resources para masuportahan ang pangangailangan ng kanilang mga planeta. Hanggang nagsimula na ang laban ng magkakalahi at dito na nagsimula ang rivalry ng kanilang lahi. Si Garoga at Terran nga ang pinakamalakas na warrior sa kanilang kinabibilangan na lahi at dahil dito sila nga ay naging magka-rival pa. May isang laban nga na nangyari na kung saan ay naubos na nga ang lahat ng mga kalahi nila at silang dalawa na lang ang natitirang nakatayo sa battlefield. Dahil nga sa lakas na meron ang dalawa na ito ay talagang namangha sa kanila ang isang Hawkeye Shin at ginawa nga sila nitong alagad, sinubukan pa nga ng Hawkeye Shin na pag-ayusin ang dalawa na ito ngunit hindi nga ito naging matagumpay. At nang mamatay ang Hawkeye Shin ng Universe 7 ay pinaglabanan nga ng dalawa ang posisyon ng pagiging God of Destruction ng Universe 7 at sa huli ay natalo nga itong si Garoga. Ngunit sa mga oras na yon ay nangailangan nga din ng Universe 6 ng bagong God of Destruction at si Garoga nga ang nakakuha ng posisyon na ito. Nangyari nga ang lahat ng ito noong nakalipas na 25 million years at hanggang ngayon ay patuloy pa nga rin ang kanilang rivalry. After ngang masabi ni Whis ang lahat kay Biras ay salita nga dito si Biras at sinabi nito na si Garoga pala ay isa lang din mangmang, kahit na ganon ay mas pagbubutihin ko pa hanggang masurpass ko si Lord Terran at syempre ang Garoga na yan. Sagot naman dito si Whis at sinabi nito na masaya ako na marinig yan sayo. Ang planeta nga na kasalukuyan na tinitirahan ni Biras ay tinatawag na planetang Nekosei. Ang planeta nga na ito ay ang pinakamapayapa na planeta sa lahat, at ang mga nakatira nga dito ay tinatawag na Nekosagians na kung saan ang mga ito nga ay ang pinakamalakas na mortal sa lahat. Pero sa kabila ng mapayapa na planeta na ito ay mas mahabang oras nga ang inilalaan ng mga Nekosagians sa pagtulog. Sa moment na ito ay ating nang makikita dito si Biras na kasalukuyan ngang lumilipad at sinabi nito na ang pinakamalaking city nga ng planeta nila ay madami nga daw sa kanila ang tamad. Sa totoo lang ay nakakainggit nga talaga sila. Pero si Master Terran ay hindi ako hinahayaan na matulog. Ngunit dito nga ay nakakita nga si Biras ng isang malakas na pagsabog at sinabi nito na may isang mortal nga daw ang nilabanan ang sarili nitong katamadan. At dito nga ay nakita nga niya itong si Champa na kasalukuyan na nag-training, salita nga dito si Biras at sinabi nito na ano nga daw ang ginagawa nito, bagay nga daw magpatuloy pa ito sa ginagawa nito ay maari nga daw masira nito ang kanilang planeta. Sagot nga dito si Champa at sinabi nito na alam nga daw niya ang ginagawa niya, siya nga daw ay walang planeta na pwedeng pag-ensayuhan, at wala nga din daw siyang kasama na God at angels na pwedeng magturo sa kanya kung paano makontrol ang kanyang sarili. Sa point na ito ay salita nga ulit dito si Biras at sinabi nito na galit ka pa rin kasi ako ang nakuha at ikaw ay hindi. Tanggapin mo yan. Bagay nga daw dumating na dito si Master Terran at Whis ay mas mabuti nga daw na mag-enjoy na lang ito sa piyesta kasama ang mga mortal sa planeta na ito, yan nga daw ang mas maganda na gawin nito kaysa nga daw sumama ito sa mga yun. Sagot nga dito si Champa at sinabi nito na mali nga daw ang mga naaalala nito, bakit daw hindi na lang nito gawin kapaki-pakinabang ang sarili nito. Turuan daw siya nito ng mga bagay na natutunan nito kay Master Terran. Sagot naman dito si Biras at sinabi nito na sigurado daw ba ito sa mga tinatanong nito. Dito nga ay lumipas na ang ilang oras, salita nga dito si Champa at sinabi nito na bakit nga daw ang sungit nito ngayon. May nangyari daw ba? Sagot nga dito si Biras at sinabi nito na sa totoo lang ay meron, sawa na nga daw siya na maging isang underrated sa lahat ng mga gods, tingin nga daw niya na lahat ng gods ng universe ay hindi nga daw siya nirespeto. Kahit nga daw itong si Master Terran ay minamaliit lang din siya. Gusto na nga daw niya na mabago ang tingin ng mga yon sa kanya. Sa point na ito ay salita nga dito si Champa at sinabi nito na kung hindi nga daw siya nirespeto ng mga yon ay mas mabuti na kunin mo ang respeto nila. Ipakita mo sa kanila kung gaano ka talaga kalakas. Sagot naman dito si Biras at sinabi nito na madali nga lang daw sabihin yan pero mahirap nga daw gawin, paano na daw ba niya ito papatunayan. Ngunit habang nagkakaroon nga ng usapan ang magkapatid dito ay bigla na nga lang nagkaroon ng sobrang lakas na pagsabog na nagpagulat sa kanila. Salita nga dito si Biras at sinabi nito na ano nga daw yan. Habang si Champa naman dito ay nagsalita at sinabi nito na nawasak nga daw ng ganon kabilis ang city nila. Sa moment na ito ay ipinakita nga ang planetang Nekosei na talagang nayanig sa nangyaring pagsabog. Sa moment na ito ay salita nga dito si Biras at sinabi nito na sino nga daw ang may gawa nito. Dito nga ay mabilis na agad itong pinuntahan ni Biras at ito naman si Champa ay mabilis na nga rin sumunod kay Biras.
Napuntahan na nga ng dalawa ang lugar kung saan nangyari ang pagsabog. Salita nga dito si Ciampa at sinabi nito kay Biras kung nararamdaman na ba nito. Sagot naman dito si Biras at sinabi nito na oo, kakaiba nga daw ang energy ang nagmumula sa evil na ito, kaya wag nga daw nitong ibaba ang depensa nito. Nakita na nga ng dalawa ang itsura ng evil dito at sinabi nga dito ni Biras na sa tingin daw ba nito na matatakot sila sa napakapangit na pagmumukha nito. At wala pang ang ilang segundo ay sumugod na nga dito si Biras at umatake na nga ito ng isang malakas na pagsuntok. Ngunit madali nga lang itong nasalag ng evil at nagresulta nga ito ng sobrang lakas na impact. At sobrang daming pag-atake na nga ang ginawa dito ng evil na madali nga lang naiiwasan dito ni Biras. Habang pinapanood nga ni Ciampa ang ginagawa na pakikipaglaban dito ni Biras ay talagang namangha nga ito at sinabi nito na si Biras nga daw ay nagiging mas malakas bagay ito nga daw ay seryoso, kakaiba nga daw ito. Ngunit sa moment na ito ay gumamit nga si Biras ng isang magic ability at nagawa nga niyang mapatalsik ang evil dito. Salita nga dito si Biras at sinabi nito na ano ang sa tingin mo. Ang atake na yan ay para sa mga tao na pinatay mo. Salita nga ulit dito si Ciampa at sinabi nito na patay na ba siya. Sagot nga dito si Biras at sinabi nito na syempre naman, ano ba sa tingin mo? Ngunit dito nga ay sobrang bilis na pagsugod nga ang ginawa ng evil dito na nagresulta na makapitin si Biras dito ng evil. Pero nagawa naman dito ni Ciampa na matamaan ang evil ng isang perpektong pagsipa na talagang nagpatalsik dito. At habang nasa ere pa ang evil ay pinaulanan na nga ito ni Ciampa ng sobrang daming wave blast na rekta nga lahat na tumama sa evil. Salita nga dito si Ciampa at sinabi nito na ayos lang daw ba ito? Ano nga daw ang bagay na yon? Ito nga daw ay naiiba sa mundo na ito, habang si Biras naman dito ay nagsalita at sinabi nito na hindi nga daw niya alam, pero sa tingin nga daw niya ay meron nga daw itong pangsariling affinity sa kanya. Salita nga dito si Ciampa at sinabi nito na hindi nga daw niya alam kung paano ito ginawa ng evil na yan, pero ang sigurado nga lang daw ay mas lalo nga daw lumalakas ang evil na yan. Kaya kung gusto mo na magkaroon ng chance na matalo ito ay kailangan natin lumaban ng magkasama. Ngunit dito nga ay inasar lang ni Biras si Ciampa at sinabi nito na lumaban kasama ka. Mas mabuti nga daw na matalo na lang siya. At sa moment na ito ay sumugod na nga ulit ang evil dito pero nagawa nga lang itong maiwasan ng dalawa. Salita nga dito si Biras at sinabi nito na sige hulihin mo ako pangit. At habang nasa ere nga dito ang evil monster ay agad na nga ditong naghanda si Ciampa at Biras para umatake ng sobrang lakas at agad na nga din nila itong nirelease na rektang tumama sa evil monster. Ang atake nga na ito ay nagresulta ng malakas na pagsabog. Akala nga nila dito ay tapos na ang laban. Pero nagulat nga sila nang makita nila dito ang evil monster na buhay pa rin. Salita nga dito si Ciampa at sinabi nito na hindi nga daw pwede ito, ang atake nga daw na yun ay ang pinakamalakas niyang atake. Habang si Biras nga dito ay nagtataka na nga din dahil ang mga atake nga daw nila ay hindi na gumagana sa monster na ito, isang atake na nga lang daw ang available sa kanya pero ayaw nga daw niya itong gamitin dahil ayaw nga daw niya malagay sa kapahamakan ang kanilang planeta dahil hindi pa nga daw niya ito master. Pero hindi naman daw siya natatakot na gamitin ang atake na ito. Ngunit sa moment na ito ay dumating na nga dito ang ilan sa mga kalahi ni Biras na talagang galit na galit nga sa ginawang pag-atake sa kanila ng evil monster na ito. Pero dito nga ay sinabihan nga ni Biras ang mga ito na hindi nga nila kayang matalo ang monster na yan, ngunit matigas nga ang ulo dito ng mga kalahi ni Biras at sinabi ng mga ito na sila nga daw ay aatake ng magkakasama. Sagot nga dito si Biras at sinabi nito na tumakbo na kayo mga mangmang. At dito nga ay mabilis nga lang naglaho ang apat na kalahi ni Biras dahil na nga sa napakalakas na atake na ginawa ng evil monster. Hindi pa nga dito natatapos ang lahat dahil ang napakalakas na pag-atake ng evil monster ay rektang tatama sa planeta nila Biras. Sinabi nga dito ni Ciampa na once nga daw na tumama sa kanilang planeta ang atake na yan ay talagang masisira nga daw ang kanilang planeta. Dahil dito ay mabilis na ang kumilos dito si Biras para nga pigilan ito, habang si Ciampa naman ay inako na labanan na muna ang evil monster. Ngunit madali nga lang ditong nahuli si Ciampa ng evil monster. Habang ang isang atake na itinatago-tago ni Biras ay nagamit nga niya sa atake na ginawa ng evil monster at matagumpay nga niyang napigilan ang atake na ito. Balak nga sana ni Biras na gamitin ang atake na yon sa evil monster pero nasayang nga lang ito dahil nagamit nga niya ito para mapigilan ang atake nito. Pero sa moment na ito ay tumalsik nga mula sa itaas itong si Ciampa at wala nga itong lakas pa para lumaban. Salita nga dito si Ciampa at sinabi nito na lalo nga daw lumalakas ang kalaban nila. Si Biras nga ay gulat na gulat nang makita nga niya itong si Ciampa.
At ang talagang nagpagulat pa kay Biras ay nang makita pa nga niya ang evil monster na nag-charge na naman ng sobrang lakas na pag-atake. Salita nga dito si Biras at sinabi nito na ginamit na nga daw niya ang lahat ng natitirang kinya sa Hawkeye na ginawa niya kanina. At kahit nga daw siguro ang buong lakas niya ay hindi na din kayang mapigilan ang atake na yan, talagang nasurpass na ng evil monster ang lakas ko. Tingin ko ito na ang katapusan. At sa moment na ito ay tinanggap na nga ni Biras ang kanyang kamatayan, dito nga ay nirelease na nga ng evil monster ang napakalakas na atake niya na rektang tatama kay Biras at Champa. Pero nang may bigla na nga lang nagsalita at sinabi nito na magaling Biras, nagawa mo ang trabaho ng isang God of Destruction. At dito nga ay dumating na pala sila Master Terran at mabilis nga lang nitong napigilan ang napakalakas na atake na ginawa ng evil monster. Salita nga ulit dito si Master Terran at sinabi nito na ang laban na ito ay hindi para sa'yo, laban ito ng isang God of Destruction. Nagsimula nga ang part 3 sa scene kung saan ay nagsalita nga dito ang narrator, ayon nga dito, sa pagsakop nga ng malakas na evil monster ay habang tumatagal ay mas lalo nga daw itong lumalakas, at sa mga moment na ito ay ang planeta ni Biras ay nagsisimula na ngang masira. At habang nawawala na nga ng pag-asa dito si Biras ay dumating naman dito si Lord Terran para nga tapusin na ang monster na ito. Dito nga ay ipinakita ang pagkagulat ni Biras habang sinasabi nito na ano nga daw ang ginagawa dito ni Master Terran. Sumagot naman dito si Lord Terran at sinabi nito na ang Sector Kai nga daw ay nakita ang nangyayari sa planeta na ito at agad nga din silang sinabihan nito about dito, kaya si Supreme Kai Gaza ay agaran din kaming dinala dito. At sa mga oras nga na ito ay patuloy pa nga rin sa pagpapalabas ng sobrang lakas na ki ang evil monster na talagang yumayanig sa buong planeta, habang nakikita nga ito ni Master Terran ay sinabi nga nito na lalo nga daw nagiging malakas ang monster na ito, at kung ipagpapatuloy nga daw ng monster na yan ang ginagawa nito ay malaki nga daw ang chance na masira ang buong planeta na ito. Ngunit sa mga oras na ito ay mabilis na ngang sumugod dito ang monster. Pero habang ito nga ay papasugod sa kanila ay mabilis nga itong pinuntahan ni Gaza para nga i-teleport ang evil monster sa ibang planeta. Salita naman dito si Biras at sinabi nito na saan nga daw pumunta ang monster na yon. Habang si Supreme Gaza nga dito ay mabilis na nga din nakabalik sa planetang Nekosai para nga sunduin na din itong si Master Terran. Salita nga dito si Master Terran at sinabi nga nito kay Biras na dinala nga daw nila ang monster na yon sa empty planet na malayo dito, para nga daw bagay linabanan na niya ang monster na yon ay hindi na nga daw siya mag-aalala sa status ng planeta na ito. At nang papaalis na nga sila Gaza Whis at Master Terran ay nagsalita nga dito si Master Terran at sinabi nga nito kay Biras na sumama nga daw ito sa kanila dahil ito nga daw ay isang magandang opportunity para makita nga daw ni Biras ang kakaibang gagawin niya. After nga ng ilang segundo ay napunta nga ang scene dito sa planetang Beren kung saan ay nakarating na nga din sila Master Terran sa planeta na ito. Ngunit sa moment na ito ay mabilis na ngang sumugod ang evil monster kande Biras pero sobrang bilis na pagsipa nga lang ang ginawa dito ni Master Terran dahilan ng pagtalsik sa malayo ng monster. Salita nga dito si Biras at tinanong nga nito kay Whis na saan nga daw nagmula ang monster na yan, hindi nga daw niya naisip na may ganyan daw palang kalakas na monster ang nabubuhay. Dito naman ay sumagot nga itong si Whis at sinabi nito na sa totoo nga lang daw ay wala nga din daw siyang idea about sa monster na yan, pero ngayon nga daw na nakita na niya ito at naramdaman ang kinito ay para nga daw itong nagmula sa mundo ng Makai. Dito naman ay sagot nga si Biras at sinabi nito na Makai World, di ba sinabi mo dati na ang mundo na yon ay puno ng mga demon? Salita nga ulit dito si Whis at sinabi nito na tama nga daw, ang evil monster nga daw na yan ay meron kakaibang malakas na ki na katulad ng sa evil at masama na ki, na kung saan ay similar nga daw ito sa mga demons na nabubuhay sa lugar na yun. Salita nga ulit dito si Biras at tinanong nito kay Whis na kung meron daw bang nabubuhay na malakas na demon sa lugar na yun. Sagot nga dito ang Supreme Kai na si Gaza at sinabi nito na ang Makai World ay talagang misteryoso, kahit ang akin Supreme Kai sense ko ay hindi kayang masense ito, pero maliban dyan ang ating mundo ay hindi madaling mapuntahan ng mga taga-Makai, kaya ano ang ginagawa ng isa na yan sa mundo natin, nakakapagtaka lang. Sa kabilang banda nga ay ipinakita na nga ang laban na nagaganap sa pagitan ni Master Terran laban sa evil monster. Dito nga ay sobrang bibilas na pag-atake na nga ang ginagawa ng dalawa sa isa't isa. Dito nga ay ating makikita na nagkasabay nga ng pag-atake si Master Terran at ang evil monster na talagang nagresulta ng malakas na pagsabog.
At habang nakikipaglaban nga dito si Master Terran ay naiisip nga nito na habang tumatagal nga daw ang laban ay mas lalo nga daw lumalakas ang creature na ito, maari daw kaya na nakakakuha ito ng energy mula sa kanilang ginagawa na laban, baka ito ang ginagamit ng monster na ito para mas lalo siyang lumakas, na parang ganun na nga ang energy nito ay mula sa pure negative energy, kaya kahit patamaan ko ang vital points nito ay hindi ito magiging epektibo, mas lalo nga lang itong lalakas ng lalakas kahit ano pa ang damage na matanggap nito. Salita naman dito si Biras at sinabi nito na ganyan nga din daw ang nangyari sa kanila ni Champa, lalo nga daw lumalakas ang evil monster na yan kada segundo, kaya kung ipapagpatuloy pa ni Master Terran ang pakikipaglaban dyan ay mas lalo lang itong lalakas to the point na masurpass nito sa lakas si Master Terran. Salita nga dito si Whis at sinabi nito na hindi nga daw siya nag-aalala dyan, pero totoo nga daw na ang creature na yan ay may lakas na extraordinary, at ang paglakas nito habang tumatagal ay talagang nakakaalarma, pero ang difference ng lakas ni Lord Terran dyan ay di hamak na mas malakas pa. Sa mga sinabi nga ni Whis ay nagtaka nga itong si Biras at sinabi nito na bakit ang tagal naman bago ito tapusin ni Master Terran. Sagot nga dito si Whis at sinabi nito na simple lang, gusto ni Lord Terran obserbahan ito habang nakikipaglaban para makakita siya ng isang conclusion. Sagot nga dito si Biras at sinabi nito na conclusion. Hindi nga daw niya gagawin ang bagay na yon sa laban. Salita nga ulit dito si Whis at sinabi nito na parang nakakuha na nga daw ng info si Lord Terran at ngayon ay binabalak na niya itong tapusin. Nang marinig nga ni Biras ang bagay na yon ay agad na nga nitong nag-focus sa panonood sa laban ng dalawa. At sa moment na ito ay sobrang bilis na pag-atake na nga ang ginawa dito ng evil monster na rektang tumama kay Lord Terran. At ito nga ay nagresulta ng malakas na pagsabog. Pero nang dahan-dahan nang nawawala ang mga usok na tumatakip kay Lord Terran ay ating makikita na madali nga lang nitong napigilan ang atake ng evil monster. Salita nga dito si Lord Terran at sinabi nito na ikaw ay isang beast na kumakain ng puot at nagmamadali sa pakikipaglaban. Ito ang dahilan kaya ang tingin sa'yo ng ibang mga warrior ay isang malakas. Pero kahit ikaw ay hindi mo mapipigilan ang lakas ng isang pure form ng destruction, ang isang nilalang na walang hate at emosyon ang uubos sa inyong lahat sa mundo na ito. At sa moment na ito ay ginamit na nga ni Lord Terran ang napakalakas niyang hapay na talagang tumunaw sa napakalakas na monster na ito at nagresulta nga ito ng sobrang lakas na pagsabog. Kaya nang makita nga ito ni Biras ng harap-harapan ay talagang nagulat nga ito. After nga ng kaganapan na ito ay salita nga dito si Gaza at sinabi nito kay Lord Terran kung napasin din daw ba nito or hindi. Sagot nga dito si Lord Terran at sinabi nito na oo, ang key nito ay isang evil key, ang creature na ito ay talagang nagmula sa Makai World. Pero paano nito nagawang makapunta sa mundo ng mortal? Dito naman ay salita nga si Biras at sinabi nito na ang bagay nga daw na yan ay nakarating sa kanilang planetang gamit ang isang portal, sa ilang kadahilanan ay parang sinusundan ako ng creature na yan at umatake ito sa akin na para may intention talaga ito sa akin. Salita naman dito si Lord Terran at sinabi nito na mahirap nga daw isipin na si Biras ang intention ng creature na yun dahil ang mga yon ay hindi alam na nag-e-exist ka sa mundo na ito, maaring ang dahilan nito ay na-sense ng creature na yun ang kimo or nakita ka nga nito bilang isang banta sa kanya kaya agad nga nitong inatake. Pero ang nakakapagtaka nito ay paano ito nakapunta sa planeta nyo, ito ba ay isang coincidence? Dagdag pang ang sabi dito ni Lord Terran na maghanda na nga daw itong si Biras na makita ang pinakamalungkot na parte ng universe, ito nga yung Demon Realm. At wala pang ang ilang segundo ay agaran na nga rin nag-teleport si Gaza papunta sa Demon Realm. At ngayon ay nasa Demon Realm na nga sila. Salita nga dito si Gaza at sinabi nito na pasensya nga daw kung hindi nga daw niya ito madadala sa saktong planeta ng mga ito, dahil sa lugar nga daw na ito ay hindi nga daw gumagana ng maayos ang kanyang sense technique dito. Sa moment na ito ay naiisip nga ni Biras na ang lugar nga daw na ito ay delikado, nakakaramdam nga daw siya ng masama dito. Kahit nga daw ang hangin dito ay talagang hindi nga daw maganda. At dito nga ay ating makikita ang lugar ng Demon Realm na talagang kakaiba nga. Nagsimula nga ang unang panel sa scene kung saan ay nasa mundo na nga namakay sila Lord Terran, Whis, Gaza at Biras. Si Biras nga ay nagkakaroon nga ng masamang pakiramdam dito pati na nga rin ang hangin dito ay hindi nga daw ganun kaganda. Pero habang sila nga ay nakatayo dito ay nakarinig nga sila ng malakas na kulog mula sa langit at nagkaroon nga dito ng isang portal. Salita nga dito si Biras at sinabi nito na ano nga daw yan. Salita naman dito si Whis at sinabi nito na ang Lamat nga daw na yan ay butas sa time-space, gumagana ito bilang isang dimensional barrier. Ang barrier na yan ang naghahati sa mundo ng Makai at sa mundo natin.
Salita naman dito si Biras at sinabi nito na kailangan lang ba natin na pumasok dyan, ganun lang ba kasimple. Ang creature ba na yun ay common lang sa lugar na ito? Sagot nga dito si Whis at sinabi nito na hindi naman ganun, maaaring hindi ito mukhang mula dito, pero ang bitak na yan ay meron kakaibang lakas. Ang lakas na yan ay may kakayahang wasakin ang katawan ng isang celestial, dahil meron itong density na halos 1,000 of times na mas malaki sa isang planeta. Sa madaling salita ay bilang lang sa universe ang pwedeng makapasok sa bitak na yan. At ang isa sa mga alam ko ay si Lord Tarron at maaring ikaw din Biras at syempre si Gaza, gamit ang Kaikai ay hindi na nga kailangan ni Gaza ng physical para makapasok dyan. Linawin ko lang guys, ang sinasabi nga dito ni Whis ay bago nga daw makapasok ang sinuman sa bitak na yan ay kinakailangan na meron nga daw na malakas na pangangatawan para nga malabanan ang density sa pagpasok sa loob. Si Gaza naman ay hindi na ito kailangan dahil kaya naman itong gumamit ng Kaikai which is ang instant teleportation. Magpatuloy tayo. Salita nga dito si Biras at tinanong nga nito si Gaza na di ba sinabi mo na hindi mo kayang masans ang lugar na ito? Bakit hindi mo ito madalas napuntahan para tignan ang mga bagay-bagay dito? Sa moment na ito ay ipinaliwanag nga ni Gaza ang lahat kay Biras, sinabi nga nito na hindi nga daw ito madali, ang lakas nga daw ng kapangyarihan ng korupsyon dito ay talagang malakas, kahit nga daw sa God ay nakakaapekto ito, ang sinuman ang pumunta dito at mamalagi ng matagal dito ay maapektuhan ng kapangyarihan ng korupsyon kahit na isa ka pang God. Maaring magtapos ito sa pagsakop ng masamang aura sa puso ng pupunta dito at mamalagi dito ng matagal. Gumawa na din kami ng way para ma-check ito pero ang lugar na ito ang hindi pwedeng puntahan ng madalas para tignan ang mga nangyayari dito. Salita naman dito si Lord Terran at sinabi nito na magpatuloy na nga daw sila sa dapat nilang gawin ngayon, ayaw nga daw niya na magtagal sa lugar na ito. Sila Lord Terran nga ay nagpatuloy na nga para baybayin ang lugar na ito to the point na napuntahan na nila ang pinakamataas na lugar ng Demon Realm kung saan ay dito na nga makikita ang isang malaking madilim na planeta. Sa moment na ito ay nakita na nga ni Biras ang malaking planeta dito at sinabi nito na ano ang pangit na planeta na yan. Salita naman dito si Lord Terran at sinabi nito na yan nga daw ang planeta ng Dimension Supreme God, ang Supreme Planet ng Darkness kung saan ay dyan nakatira ang Makai Ocean o mas kilala sa tawag na Dimugres. Salita naman dito si Biras at sinabi nito na Makai Ocean, sila di ba yon mga Kai Ocean na isinilang bilang mga masasama? Tama ba? Salita naman dito si Gaza at sinabi nito na oo, bagay nga daw ang Kai Ocean ay ipinanganak na korap, ang tawag nga sa kanila ay Makai Ocean at Makai, at nang sila ay ipinanganak, sila nga ay ipinadala na sa mundo na ito at dito na nga sila magtratrabaho, similar sa kung ano ang ginagawa ng Kai Ocean. Ang Makai Ocean ay ang Supreme God sa mundo na ito. At sa pagtingin nga ni Biras sa paligid ay nagulat nga siya sa mga nakita niya, salita nga ito at sinabi nito na bakit nga daw ang daming mga bangkay dito. Sagot naman dito si Lord Terran at sinabi nito na ang Demiurges o Makai Ocean ay meron kaunting pinagkakalibangan dito, ito nga yun pumatay at ang mang-torture, ito nga ay expected na sa mga demon god dito. At dito nga din ay sumigaw na nga itong si Lord Terran at sinabi nito na ipakita mo na ang sarili mo Demiurges, may mga bagay pa tayong gagawin. Sa moment na ito ay dahan-dahan nang nagpakita dito ang Demiurges at sinabi nito na Terran, ang Destroyer, masyado nang matagal nang huli kang pumunta dito, 5 million years or baka higit pa. Salita nga ulit dito si Lord Terran at sinabi nito na hindi ako pumunta dito para lang sa chit-chat, may mahalagang bagay akong pinunta dito. May nakakagulat na malakas na nilalang na nagmula dito ang pumunta sa mundo ng mortal para sakupin ito. Gusto ko lang malaman kung ikaw ba ang may gawa nito. Sagot nga dito ang Makaisha na oo daw, kapakailan nga lang daw ay may pumunta sa kanyang isang malakas na creature para gawin ang isang bagay, dahil dito ay wala na talaga akong nagawa. Salita nga dito si Biras at sinabi nito na noong nga daw kinaharap niya ang creature na yun ay mas malakas nga daw ito kaysa sa kanya, pero hindi naman naiiba ang lakas nito kay Supreme kay Gaza, ibig sabihin ay kaya mo itong neutralize bago pa ito lalong lumakas. Pero after ngang masabi ni Biras ang mga bagay na ito ay agad nang nag-transform sa totoong form ang Makaishan at sinabi nito kay Biras na sino nga daw ito para sabihan siya ng ganyan. Sa tingin daw ba nito ay magagawa siyang ma-question nito? Salita naman dito si Terran at sinabi nito na malapit na nga daw maging next God of Destruction si Biras kaya magpakita nga daw ito ng respeto dito. Pero sagot nga dito ang Makaishan at sinabi nito na ang bata na yan ang magiging next God of Destruction. Anong klaseng joke ito, pinagtatawanan nga ng Makaishan si Biras.
Dahil dito ay nagulat nga si Biras sa naging reaksyon ng Makaishan. Salita nga dito si Biras at sinabi nito na wag nga daw siya nitong pagtawanan. Pero dito nga ay sumigaw nga dito si Teren at sinabi nito na tama na nga daw ang pagiging isip bata ng mga ito. Dagdag pang ang sabi ni Lord Teren na sagutin nga daw nito ang tanong ni Biras, bakit nga daw hindi nito pinigilan ang creature na yun, may kakayahan naman daw pala ito na makontrol ito. Salita nga dito ang Makaishan at sinabi nito tulad nga daw ng mga nakita nito, ang beast nga daw na yun ay napu-fuel sa galit sa isang labanan. Nalaman ko ang lahat ng ito dahil sinubukan ko itong paamuhin. Kaya nauunawaan ko na ang labanan ito at ang ikulong ito ay hindi magiging maayos na solusyon, hindi ko alam paano, pero umalis ito sa mundo ng Makai at pumunta sa mundo nyo. Salita naman dito si Lord Teren at sinabi nito na hindi ba dapat nakikita mo ang lahat ng nangyayari sa mundo na ito. Ano ang nangyayari dito? Sa mga sinabi nga ni Lord Teren ay nagalit nga dito ang Makaishan at sinabi nito na sinasabi mo ba na ako ang nagpadala ng beast na yon sa mundo nyo? Kung ganun pala Teren, kung kaya kong gawin ang bagay na yon, sigurado na wala na ako sa lugar na ito. Sa totoo lang ay nakikita ko ang lahat ng bagay sa mundo na ito pero hindi ibig sabihin na alam ko na ang lahat. Kung hindi ako nagbibigay ng atensyon sa mga bagay na ito, hindi ibig sabihin hindi ko ito nakita. Naging pabaya ako at nagkaroon siya ng paraan para makaalis yun lang. Sa moment na ito ay salita nga dito si Lord Teren at sinabi nito na tama, paniniwalaan ko sa ngayon ang mga sinasabi mo pero titignan ko ang lahat ng gagawin mong galaw. Dagdag pang ang sabi dito ni Lord Teren na tara na umalis na tayo sa lugar na ito. Salita naman dito si Gaza at sinabi nito na naniniwala nga daw siya na sapat na ang oras na inilaan niya dito, magagawa na nga daw niya madala sila Lord Teren sa mundo nila gamit ang kanyang instant teleportation. Pero si Lord Teren nga ay tumingin ng masama dito kay Makai Ocean na para bang isang banta na siya nga ay talagang nakatingin sa mga gagawin nito. Habang ang Makaisha naman ay tumingin nga din kay Lord Teren ng nakangiti. At sa moment na ito ay mabilis nang ang naghanda sila Gaza para nga umalis na sa lugar na ito gamit ang Kaikai o ang instant teleportation. Ngunit after nang makaalis nila Lord Teren ay bigla na nga lang tumawa dito ng malakas ang Makaishan at sinabi nito na naitanim na ang Binhi Teren, ang iyong pagkasira ay mangyayari na. Nagsimula nga ang unang panel sa sim kung saan ay ipinakita nga dito ang planetang Nekosei kung saan ay sinabi nga ng narrator na after nga daw ng pagpunta nila Biras sa Makai World ay napagpasyahan nga ni Biras na bumalik na muna sa planeta niya para nga tulungan ang mga kalahi niya at ang maghanap ng mga survivors sa nangyaring pagsabog. Salita nga dito si Biras at sinabi nito na malapit nga daw sa lokasyon nila ay may nakatirang matanda na may-ari ng shop na kung saan ay hinahayaan nga daw siya nito dati na matulog sa shop niya para nga daw maiwasan niya na magtrabaho. Habang si Champa naman dito ay nagsalita nga din at sinabi nito na dito naman daw nakapwesto yung dating masarap na restaurant na kanyang kinakainan dati, mabait nga daw ang may-ari ng resto na ito dahil minsan nga daw ay binibigyan siya nito ng libreng pagkain. Naalala naman dito ni Biras ang pagmumukha ng Makai Ocean na kanilang kinausap kanina lang, naiisip nga dito ni Biras na sigurado nga daw siya na ito ang may gawa ng lahat ng mga pangyayari na it. Pero tumingin lang ito sa akin na parang walang nangyari. Gusto ko na pagbayaran niya ang mga ginawa niya sa atin, pero napakalabo naman mapuntahan ko ang mundo na yon. Ngunit sa moment na ito ay may bigla na nga lang dumating na isang matanda, salita nga ito at sinabi nito na pagbati sa inyong dalawa. Dito naman ay salita nga dito si Biras at sinabi nito na hey, ano ang ginagawa mo dito tanda? Sagot naman dito ang matanda at sinabi nito na hindi na nga daw mahalaga ito, nandito nga lang daw siya para nga daw bantaan ang mga ito about sa planeta na ito, ay hindi daw pala planeta universe daw pala, ang universe nga daw na ito ay nangangamoy na masisira na. Salita nga dito si Biras at sinabi nito na ano nga daw ang mga sinasabi nito. Nababaliw na daw ba ito? Pero dito nga ay patuloy pa nga rin sa pagsasalita ang matanda at sinabi nito na bagay nga daw dumating na ang Demon King dito ay wala nga daw pader ang iiwang buo dito, ang kanyang babala ay narito na, at bagay siya ay dumating ito nga ay makukumpleto na. Medyo matalinghaga nga ang mga sinasabi dito ng matanda na ito. Pero si Biras at Champa nga ay nagulat nga sa mga sinabi ng matanda, salita nga ang dalawa dito at sinabi nito na Demon King baka mo. Salita nga ulit dito ang matanda at sinabi nito na sa totoo nga lang daw, bagay nga daw makalaya ito ay lahat nga daw ng trace ng existence dito ay mababago, kaya siya ay kailangan mapigilan, ngunit para magawa ito ay kailangan ng isang bayani na mag-volunteer. Dito nga ay salita nga ulit si Biras at sinabi nito na tama na nga daw ang Daldal, ang Maki Ocean nga daw na yun ay hindi kayang makaalis sa mundo na yun.
Ngunit salita nga ulit dito ang matanda at sinabi nito na ang beast na umatake dito ay hindi rin ba kayang makaalis sa mundo na yon. Sa point na ito ay natahimik nga si Biras. Dito nga ay nagpatuloy pa nga sa pagsasalita ang matanda at sinabi nito na sa mukha mo ay hindi ka talaga naniniwala sa akin. Bata, gusto mo bang maiwasan ang pagsira ng Demon King sa mundo na ito? Sagot nga dito si Biras at sinabi nito na hindi nga daw niya kaya na bumalik nang siya lang sa mundo na yon. Sagot nga dito ang matanda at sinabi nito na hindi nga daw yun problema sa kanya, pwede naman daw siya nitong dalhin dun kung gusto nito. Salita naman dito si Champa at sinabi nito na Biras, isa yan magandang opportunity para sa atin, maipapakita mo na sa mga gods ang kahalagahan mo sa kanila, ito ay gusto ko din. Sa tingin mo sundin natin ang sinasabi ng matanda na yan na pagpunta sa Makai World at labanan ang demon na yon. Dagdag pang ang sabi dito ni Champa na magagawa natin ito ng magkasama. Maliligtas natin ang universe at ang ating planeta. At kung mangyari ito ay wala nang magagawa ang mga gods na yun kung hindi ang erespeto tayo. Naiisip naman dito ni Biras na isang seryosong problema nga daw ito. Bagay nga daw sinabi niya ang bagay na ito kay Lord Terran ay madali nga lang itong maayos ni Lord Terran at ang lahat ng credits ay mapupunta lang dito. At hindi ko na magagawang mapatunayan ang sarili ko sa mga gods na yon. Dito nga ay matapang na sinabi ni Biras sa matanda na dalhin na nga daw siya nito doon, ang magliligtas nga daw sa planeta na ito at sa universe na ito ay walang iba kung hindi si Almighty Biras. Dito nga ay ngumiti lang ang matanda. After nga nito ay mabilis nang ang dinala ng matanda sila Biras at Champa sa mundo ng Makai. Salita nga dito si Biras at sinabi nito na tanda mali ata ang pinuntahan natin, hindi nga daw ito yung mismong planeta ng gods na yon. Pero salita nga lang dito ang matanda at sinabi nito na sa totoo lang dito lang talaga ang saktong lugar para sa inyo. At mabilis nang umalis dito ang matanda. Ngunit si Champa nga ay nagulat sa mga nakita niya at sinabi nga nito kay Biras na meron nga daw siyang nakikita. Dito nga ay ipinakita ang sobrang daming halimaw na kasalukuyan nakapalibot kay na Biras. Salita nga dito ang dalawa at sinabi ng mga ito na pinaglaruan lang tayo ng matanda na yon. After nga ng ilang oras ay matagumpay nang naubos nila Biras at Champa ang mga halimaw dito. Dito nga din ay nakita nga nila Biras ang malaking bitak na humahati sa mundo ng Makai at mundo ng mga mortal. Salita nga dito si Biras at sinabi nito na yan nga lang daw ang nag-iisang way para nga daw sila ay makalabas sa mundo na ito, pero ang pressure nga daw dyan ay talagang malakas kaya kung gusto nga daw nila na makalabas dito ay dadaan sila dyan. Dito naman ay nag-aalala na nga si Champa at sinabi nito na paano na tayo makakalabas, na-stuck na ba tayo dito? Ano na ang gagawin natin? Salita naman dito si Biras at sinabi nito na pumunta nga daw siya dito para nga daw tapusin ang Demiurge na yon, ito nga daw talaga ang gagawin niya, gagawin nga daw niya ang lahat para nga daw mahanap ang hayop na yon. Ngunit dito ay may biglang nagsalita at sinabi nito na hindi na nga daw kailangan na hanapin pa siya. At sa point na ito ay dumating na nga ang Demiurge sa lokasyon nila Biras at Champa. Salita nga dito si Biras at sinabi nito na nandyan ka na pala para sa akin, sagot nga dito ang Makai Ocean at sinabi nito na isa ka talagang mamangtulad ng na-imagine ko. Dito nga ay salita nga ulit si Biras at sinabi nito na ang monster na yun ay ikaw pala talaga ang nagpadala sa planeta ko gamit ang matanda na yun. Pero sumagot nga lang dito ang Makai Ocean at sinabi nito na isa ba akong tourist guide nyo? Kung gusto nyong makakuha ng information ay kuhain nyo sa akin. Dito nga ay mabilis nang sumugod si Biras at Champa para umatake ng isang malakas na pagsuntok pero madali nga lang itong naiwasan ng Makai Ocean. Habang ang Makai Ocean nga ay agad nang inatake dito si Champa ng isang malakas na pagsipa dahilan kaya nga ito ay tumalsik ng malayo. Habang si Biras naman ay nagawa nga nitong maiwasan ang atake ng Makai Ocean at ang dalawa nga dito ay nagpalitan ng sobrang bibilis na pag-atake. Dito nga ay naglabas nga ng isang espada ang Makai Ocean at mabilis nga niya itong pinang-atake kay Biras. Nagawa naman itong maiwasan ni Biras, pero umatake nga agad sa kanya ang Makai Ocean. Ngunit si Champa naman dito ay agad na nga din umatake sa lokasyon ni Biras at sinabi nito na tumingin ka Biras. Nang makita nga ito ni Biras ay mabilis na nga ditong umiwas si Biras at rekta na nang tinamaan ng atake ni Champa ang Makai Ocean. At habang nasa ere nga ang Makai Ocean ay hindi na nga nagsayang ng oras dito si Biras at inatake na nga din niya ito ng isang malakas na pagsipa na lalong nagpatalsik sa Makai Ocean. At habang out of guard nga dito ang Makai Ocean dahil sa atake na ginawa nila Biras ay dito na nga nagpaulan si Biras at Champa ng sobrang daming wave blast na rekta nga lahat na tumama sa Makai Ocean. At habang nakatayo nga dito sila Biras ay salita nga dito si Champa at sinabi nito na good work, nagawa na nga daw nila.
Habang si Biros naman ay nagsalita nga din dito at sinabi naman nito na hindi na nga daw mabubuhay ang Makai Ocean na yan sa ginawa nilang pag-atake. Ngunit dito nga ay ating makikita na gumamit pala ang Makai Ocean ng isang barrier technique para nga makasurvive sa ginawang pag-atake nila Champa at Biros. Salita nga dito ang Makai Ocean at sinabi nito na nice try, kung nagkataon na nahuli nyo ako sa ganun mga pag-atake ay talagang sinisigurado ko na wala na ako dito, hindi pala kayo ganun kahina katulad ng naiisip ko. Pero kahit na ganun ay hindi gagana ang pagtatangka nyo na tapusin ako, tingin nyo ba na magagawa nyo akong matalo kahit magtulong pa kayo? Hindi nyo ako matatalo at hindi yun mangyayari. Ang mga rason ay dahil wala kayong mali siya sa larangan ng isang digmaan. Salita naman dito si Champa at sinabi nito na ano ba ang ibig mong sabihin. Ngunit wala pang ang ilang segundo ay tinamaan na nga lang si Champa ng isang espada na rektang tumama sa likod nito na talagang tumago sa katawan niya. Habang si Biros naman dito ay gulat na gulat nga sa mga nangyari at sinabi nito na Champa. Salita nga ulit dito ang Makai Ocean at sinabi nito na after nga daw niyang iwasan ang mga pag-atake nito, at bago nga daw mawala ang fog na tumatakip sa kanya kanina ay nakaligtas nga daw siya dito gamit ang mga alikabok. At nag-iwan ako ng isang halo para ma-distract ka at hindi mo ito mapansin. Kita mo na sa isang simpleng trick na yon ay nagawa na agad kitang linglangin. Kaya hindi ako matatalo sa isang tulad mo bata, ngunit dito nga ay nainas na nga itong si Biros at sinabi nito na wag nga daw siya nitong maliitin. At dito nga ay nag-charge na nga agad si Biros ng sobrang lakas na Hawkeye na agad na nga niyang ipinang-atake sa Makai Ocean. Dahil nga sa sobrang lakas ng atake na ito ay hindi na nga ito nagawang mapigilan ng Makai Ocean at rekta na nga itong tinamaan na talagang nagresulta ng malakas na pagsabog. Salita nga dito si Biros at sinabi nito na napasobra nga daw siya at napalakas nga daw ang ginawa niyang pag-atake gamit ang Hawkeye, pero okay nga lang ito ang mahalaga ay natapos ko ito. After ngang magpapawala si Biros ng sobrang lakas na Hawkeye na rektang tumama sa Makai Ocean ay inakala nga ng ating bida na tapos na ang laban. Pero nagulat nga siya sa mga nangyari dahil nakita nga niya dito na buhay pa nga ang Makai Ocean at nagawa nga nitong makasurvive sa napakalakas na atake na ginawa ni Biros. Salita nga dito ang Makai Ocean at sinabi nito na nice bata, muntikan ko nang hindi ma-absorb ang atake na yon, talagang delikado yon. Sagot naman dito si Biros at sinabi nito na ano, dapat ay naburo ka na gamit ang Hawkeye ko na yon. Salita nga ulit dito ang Makai Ocean at sinabi nito na mangmang, ang energy na ginamit ko sa atake mo ay hindi malinis, gawa ito sa pride at negative thought, ang atake na ginawa mo ay hindi balanse. Sa tingin mo ano kaya ang mangyayari kung ako ang Supreme Demon King at nahawakan ko ang energy mo? Salita naman dito si Biros at talagang nagugulat nga ito sa mga nangyayari, sinabi nga nito na ang ibig mong sabihin na ang kapangyarihan ng Hawkeye ko ang nagpalakas sayo. Hinihintay mo lang pala na gamitin ko sayo ang atake na yon, yan ba ang naging plano mo? Sagot nga dito ang Makai Ocean at sinabi nito na eksakto. Ang pinakalayunin ng halimaw na yon ay ang galitin ka, alam ko din na ikaw ang ipapadala ni Taron sa lugar na yon para pigilan ang halimaw na yon. Ngunit ang maigsi na oras na yon ay sapat na para maikalat ang negative na pananaw at ang gumawa ng negative na kaisipan para sayo. Sagot nga dito si Biros at sinabi nito na noon pa lang ay nagawa mo ng mapaglaruan ang isipan ko. Sagot nga dito ang Makai Ocean at sinabi nito na sa totoo nga lang daw, ang dali nga lang daw paglaruan ang isipan nito, ang pag-iisip nga daw na may galit at pride katulad ng kay Biros ay talagang nababagay nga daw sa kanya. After nga daw niyang paglaruan ang isipan ito ay nagpadala naman daw siya ng isang matandang babae para nga daw papuntahin dito itong si Biros. Hindi ka ba nagtaka na may isang ganon tao ang pupunta sa mundo nyo para dalhin kayo sa mundo ng Makai na may kakayahan na maglakbay ng malaya sa mundo nyo at sa mundo ko? Bulag ka talaga sa katotohanan. Salita naman dito si Biros at sinabi nito na ano naman kung lumakas ka. Ano ang magagawa mo? Kung balak mo akong tapusin ay gawin mo na, pero sa oras na malaman ni Lord Terran ang lahat ay ito na rin ang magiging katapusan mo. Pero after ngang masabi ni Biros ang mga bagay na yon ay sumagot nga lang dito ang Makai Ocean at sinabi nito na hindi kita tatapusin, ang una kong tatapusin ay si Taron. Sumagot nga ulit dito si Biros at sinabi nito na paano mo gagawin yon. Lumakas ka man ngayon, pero ang lakas na yan ay hindi sapat para tumapos ng isang God of Destruction. Sagot nga dito ang Makai Ocean at sinabi nito na may ibang paraan nga daw para tumapos ng isang God of Destruction. Salita nga ulit si Biros at sinabi nito na uunahin mo si Gaza. Okay, may point ka, once na mamatay si Gaza ay mamamatay na rin ang nakalink na God of Destruction dito, pero ang tanong, paano mo ito gagawin sa mundo na ito?
Dagdag pang ang sabi dito ni Biras na ang gumawa nga daw ng mundo na ito ay malabo para sa halimaw ang makatakas, at imposible nga daw itong mangyari kung totoosin, tulad nga daw ng bitak na yan meron nga daw itong malakas na pressure na malabo para sa mga halimaw ang masira ito, pero ang lakas na meron nga daw ito ngayon ay ibang usapan na. Ngunit dahil nga sa mga sinabi ni Biras ay nagkaroon nga ng idea dito ang Mackay Ocean dahil agad na nga itong naghanda ng isang malakas na wave blast na rektang tumama sa bitak dahilan kaya nga ito ay tuluyan ng nabutas. Sa ginawa nga ng Mackay Ocean ay nagulat nga dito si Biras at sinabi nito na hindi nga daw ito pwede. Habang ang Mackay Ocean nga ay tumawa lang ng malakas at sinabi nga nito kay Biras na isa na nga daw itong hero sa kanilang Demon Kingdom dahil ito nga daw ang dahilan para nga daw makuha na nila ang kanilang matagal nang hinihintay na freedom. Bilang isang reward sa nagawa nito ay una nga daw niyang tatapusin ay ang mga tao, at mabilis nang ang naglabasan ang mga demon sa mundo ng Mackay kasama nga ang Mackay Ocean, habang si Biras naman dito ay talagang nagulat sa mga nangyari at sinabi nito na ano nga daw ang ginawa niya. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa planetang Supreme, kung saan ay kasalukuyan ngang tinuturuan ni Gaza ang isang batang kay dito about nga sa mga bagay-bagay sa universe. Salita nga dito si Gaza at sinabi nito na para nga daw mapanatili ang balance sa universe ay kailangan nga daw na merong siklo ang buhay at kamatayan, ang labis nga daw na kamatayan ay nagre-resulta ng kawalan at ang labis naman daw na buhay ay nagre-resulta ng kaguluhan. Ang siklo nga daw na ito ay ang namamahala sa lahat ng bagay sa universe. Hindi nga daw ito pinaliligtas ang sinuman, kahit nga daw ang buhay ng isang nilalang o ang mga bituin sa kalangitan, kahit nga daw sila ay nabubuhay ng bilyon-bilyong taon ay meron pa nga rin daw itong hangganan. Sa madaling salita ang buhay at kamatayan ay kinakailangan para patatagin ang lahat. Sagot naman dito ang batang kay at sinabi nito na ito daw ba ang dahilan kaya meron God of Creation at Destruction, tama ba sir? Salita nga ulit si Gaza at sinabi nito na tama, dapat sila ay nasa harmony ng pagkakasundo. Ito ang paraan para umunlad ang universe, kaya hindi ang Kai Ocean o ang mga God of Destruction o ang iba. Ang buhay ng Kai Ocean ay nakalink sa buhay ng God of Destruction, hindi pwedeng mawala ang isa sa dalawa na ito. Salita naman dito ang batang Kai at sinabi nito na ikaw Mr. Gaza ay nabubuhay kasabay ng God of Destruction. Sagot nga dito si Gaza at sinabi nito na oo, ako at si Terren ay nirerespeto namin ang isa't isa. Ito ang dahilan kaya kami ay nagkakasundo pareha sa ginagawa namin na nagiging dahilan ng magandang pamamalakad namin sa universe na ito, pero ang nakakalungkot na parte ay meron mga God of Destruction at Kai Ocean ang hindi magkasundo kaya hindi nagiging maayos ang kanilang pamamalakad. Salita nga ulit dito ang batang Kai at sinabi nito na wala naman pong naiinggit sa inyo. Sagot naman dito si Gaza at sinabi nito na meron daw, pero kasama nga daw ito sa tagumpay. Ngunit after ngang masabi ni Gaza ang mga bagay na ito ay bigla nga siyang nakaramdam ng kakaiba sa universe, salita nga ito at sinabi nito na ano nga daw ang nangyayari. Nakakaramdam ako ng kakaibang ki na kumakalat sa universe. Para itong energy mula sa Demon Kingdom na dahan-daang pumapasok sa loob ng universe. At dito nga ay nakapag-teleport na nga ang Mackay Ocean sa Supreme Planet na talagang nagpagulat kay Gaza. Salita nga dito si Gaza at sinabi nito na Demiurgus. Ano ang ibig sabihin nito? Paano ka nakapasok sa loob ng mundo namin? Sagot nga dito ang Demiurgus at sinabi nito na sa wakas nagkaroon na ako ng energy para makaalis sa kulungan na yon. Dagdag pang ang sabi dito ng Demiurgus na ang energy nga daw sa mundo na ito ay masyadong malinis kaya madali kitang matatapos. Ito rin ang dahilan kaya nakapunta ako dito nang hindi ko namamalayan. Ano na kaya ang mangyayari kay Gaza? Tuluyan na nga bang magagawa ng Demiurgus ang napakasamang plano nito? Mawawala na nga na si Lord Terren. Yan nga ang pag-uusapan natin sa next part ng special chapter na ito. Nagsimula nga ang part 7 sa scene kung saan ay kasalukuyan nga ditong nagulat si Gaza sa lahat ng mga nangyari. Salita nga dito si Gaza at sinabi nito na sinasabi mo ba na nagawa mong masira ang barrier na humahati sa mundo natin? Hindi ito kapani-paniwala. Kahit ako hindi ko kayang sirain ang barrier na yon kahit ako ang God of Creation na pangalawa sa pinakamalakas sa universe na ito. Sagot nga dito ang Mackay Ocean at sinabi nito na ngayon ay mas malakas na ko sa'yo, nandito ako para tapusin ka. Dito nga ay ating makikita na talagang natatakot na nga dito si Gaza at iniisip nga nito na totoo nga daw ang lahat ng sinasabi nito dahil ang aura nga daw nito ay talagang nagbago na. Mas lalo pa nga daw itong lumakas. Sa mga oras nga daw na ito ay malabo nga daw siyang manalo kung lalabanan niya ito. Kailangan kong masabihan si Taron about dito. Pero salita nga dito ang Mackay Ocean at sinabi nito na pupustra ako na ang iyong iniisip ay ang pagpunta kay Lord Terren.
Tama ba? Pero kung ako sa'yo ay hindi ko nagagawin yun, alam mo naman siguro ang kapangyarihan natin di ba, kaya natin sumira ng isang planeta gamit lang ang isang pag-atake. Salita nga ulit dito si Gaza at sinabi nito na ano ang ibig mong sabihin. Nandito ako at si Ro, kaya kung sisirain mo ang planeta na ito ay madali ko lang itong maaayos. Salita nga ulit dito ang Makai Ocean at sinabi nito na hindi naman daw ang planeta na ito ang sinasabi niya. Plano nga daw niyang bisitahin ang dati niyang planeta at kamustahin ang dati niyang kasamahan. Si Gaza nga ay talagang nagulat nga sa mga sinabi ng Makai Ocean at sinabi nito na ano. Sa kabilang banda nga ay ipinakita nga dito ang planetang Haishin. Ang planeta nga na ito ay ang pinagmula ng lahat ng Kaios at ng Kai Ocean. Ito nga yung sinasabi ng Makai Ocean na balak niyang wasakin. Salita nga dito si Gaza at sinabi nito na balak mo talagang gawin yan sa sarili mong mga kalahi. Salita nga ulit dito ang Makai Ocean at sinabi nito na ano sa tingin mo ako. Ako ang Demon King sa mundo ng Makai Ocean, ang pagiging malambot ay ang hindi pwedeng ilarawan sa akin. Wala akong nararamdaman sa mga kalahi ko kahit na sila pa ang bumuhay sa akin, kaya ko silang tapusin lahat. Dagdag pang ang sabi dito ng Makai Ocean na isipin mo kung gaano sila kaawa-awa kung ang lahat ng mga Shinjin at ang puno ng Kaijo ay mamatay kasama ang planetang Kaishin. Lahat ng mga nagsasanay para maging susunod na Kai Ocean at Kayo ay mawawala lang ng ganon. At wala nang isisilang at susunod pa sa kanila, nakakaawa. After ngang masabi ni Makai Ocean ang lahat ng ito ay salita naman dito si Gaza at sinabi nga nito sa kasama nitong Kai Ocean na kailangan na nga daw nitong gumamit ng instant teleportation para madala nito si Lord Terran sa planeta na ito. Ako na muna ang bahala na i-buy time ito, sagot naman dito ang batang Kai Ocean at sinabi nito na hindi pa nga daw niya master ang technique na yon. Pero salita nga dito ang Makai Ocean at sinabi nito na sa tingin mo ba nahahayaan kita na makaalis? Dito nga ay naghanda na nga ang Makai Ocean ng isang malakas na pag-atake na rektang tatama sa batang Kai Ocean. Ngunit agad naman na-deflect ni Gaza ang atake nito at sinabi nga nito sa batang Kai Ocean na magmadali na nga daw at gamitin na nga daw nito ang instant teleportation nito papunta kay Lord Terran. Nagawa na nga dito ng batang Kai Ocean na makaalis pero sa ibang lugar nga ito napunta. Habang sa kabilang banda ay patuloy pa rin si Gaza sa pakikipaglaban sa Makai Ocean at nagpapalitan na nga sila dito ng malalakas na pag-atake. Ngunit kahit nga anong gawin ni Gaza ay talagang nahihirapan nga siya dito. Sunod-sunod na pag-atake na nga ang tumama sa kanya na nagmula sa Makai Ocean. Nagawa naman dito ni Gaza na makapagpalabas ng isang sword na balak niyang ipang-atake sa Makai Ocean pero mabilis nga lang dito na gumamit ng mouth blast ng Makai Ocean na rektang tumama kay Gaza. Ngunit kahit na ganun ay nagawa naman ni Gaza na matanggal agad ito sa katawan niya at mabilis na nga ulit siyang sinugod dito ng Makai Ocean para nga umatake sa kanya. Nagpalabas na nga dito ng spear ang Makai Ocean pero nagawa nga itong masalag ni Gaza gamit ang sword nito. Salita nga dito ang Makai Ocean at sinabi nito na yan pala ang tinatawag nilang Z-Sword na talagang inalagaan ng mga ilang henerasyon. Mabilis at magaling kang God Gaza pero lahat ng yan ay kulang para matalo mo ako, isa ka lang laruan para sa akin. Ngunit after ngang masabi ng Makai Ocean ang mga bagay na ito ay agad na nga lang tumalsik dito si Gaza. At habang siya nga dito ay out of guard ay agad naman ditong nagpakawala ang Makai Ocean ng isang malakas na pag-atake gamit ang spear nito. Ngunit si Gaza nga dito ay agad na ngang gumamit ng barrier technique para nga masalag ang atake dito ng Makai Ocean. Nag-teleport na nga si Gaza sa lokasyon ng Makai Ocean para nga umatake gamit ang Z-Sword pero nagawa nga din maiwasan ng Makai Ocean ang atake ni Gaza gamit din ang instant teleportation. At matagumpay nang tinamaan ng Makai Ocean si Gaza ng isang malakas na pagkalmot na rektang tumama sa katawan ni Gaza. Salita nga dito ang Makai Ocean at sinabi nito na kaya naman daw mabuhay at makatakas nitong si Gaza kung ito nga daw ay walang pakialam sa planeta at sa mga tao dito. Sagot nga lang dito ni Gaza na siya nga daw ay nabubuhay na ng matagal at hindi nga daw niya hahayaan ang mga bata na mamatay at ang mga susunod na henerasyon ay maging isang sacrifice dahil lang sa kanyang kaduwagan. Siya nga daw ang God ng kanilang universe kaya responsibilidad niya na protektahan ang lahat ng bagay dito. Salita naman dito ang Makai Ocean at sinabi nito na ito nga daw ay isa lamang walang kwentang gawain, ang kanya nga lang daw pinahahalagahan ngayon ay ang buhay or ang kamatayan, kaya ngayon ay mamatay ka na. Napunta naman ang scene dito sa planetang Terran kung saan ay kasalukuyan nga ditong naliligo si Lord Terran, salita nga ito at sinabi nito na Whis nararamdaman mo ba ang bagay na yon? Salita nga dito si Whis at sinabi nito na parang nasira nga daw ang barrier na humahati sa mundo nila at mundo ng Makai, at ngayon nga daw ay inaatake ng mga demon ang kanilang universe.
Dito nga ay tumayo na nga si Lord Terran at sinabi nito na paano nga daw ito nangyari. At habang nagsasalita nga dito si Lord Terran ay bigla na nga lang ditong dumating ang batang Kai Ocean. Salita nga dito ang bata at sinabi nito kay Lord Terran na tulungan nga daw siya nito dahil kasalukuyan nga daw inaatake si Gaza ng Makai Ocean. Dito nga ay sumagot si Lord Terran at nagulat nga ito, sinabi nito na ano. Ang Demiurge na yon ay balak akong patayin. Magmadali ka at dalhin mo ako doon. Sa kabilang banda naman ay ating makikita na nabitawan na nga ni Gaza ang Z-Sword na isang malaking palatandaan na talagang nahihirapan na ito sa nagiging laban niya. Salita nga dito si Gaza at sinabi nito na saan na daw si Ro, hindi na nga daw niya kayang lumaban pa. Sa moment na ito ay lumapit na nga ang Demiurge kay Gaza at sinabi nito na inaamin nga daw niya talagang napahanga nga daw siya sa lakas na meron itong si Gaza. Kahit nga daw na mas malakas na siya dito ay nagawa pa nga rin daw nitong ma-resist ang laban. Magagawa nga daw talaga siya nitong matalo kung binaban niya ng kaunti ang kanyang depensa. Isa nga daw itong magaling na fighter. Dito nga ay mabilis nang ang nagpalabas ang Makai Ocean ng sword at sinabi nga nito kay Gaza na pero ngayon ay hindi mo na magagawa pang maiwasan ang gagawin kung pag-atake sa'yo, ito na ang oras para mawala ka. At nang tatapusin na nga ng Makai Ocean si Gaza ay mabilis naman ditong dumating si Lord Terran at napigilan nga nito ang atake na balak gawin ng Makai Ocean. Salita nga dito si Lord Terran at sinabi nito na tapos na nga daw ang maliligayan oras nito. Agad na ngang naghanda si Lord Terran dito para umatake at sinabi nito na Demiurge, ikaw muntikan mo na kaming mapatay, isa kang kahihiyan, ngayon ito na ang oras sa'yo para mawala ng panghabang buhay. Ngunit nang tatapusin na nga ni Lord Terran ang Makai Ocean ay nakaramdam na nga lang siya ng kakaiba sa kanyang bandang likod. Sinamaan na pala si Gaza ng atake ng Makai Ocean na talagang nagpagulat sa lahat. Salita nga dito si Gaza at sinabi nito na ang spear na aking iniwasan ng simula ay sinadya niyang iwanan para makapagpatama siya ng isang supresang atake, nahirapan akong iwasan ang mga pag-atake niya kanina kaya hindi ko na ito napansin. Pasensya ka na Lord Terran. Salita nga ulit dito ang Makai Ocean at sinabi nito na sino sa tingin mo ang kinahaharap mo. Ako ang Demon God, ang pangliling lang ang isa sa mga abilidad ko. Sa tingin mo ba nagagawa ako ng plano na hindi ako sigurado? Salita naman dito si Lord Terran at sinabi nito na hindi ka makakalabas dito ng buhay, si Biras ay nandyan pa para tapusin ka. Sagot nga dito ang Makai Ocean at sinabi nito na ang bata na yon. Hindi mo ba alam na siya ang dahilan kung ba't ako nakalabas sa mundo ko? Dahil sa kayabangan niya ay pumunta ito sa mundo ko para labanan ako. Pero ang kanyang energy ay nabahida ng masama. Ito ang dahilan kaya ako nakalaya sa mundo ko. Salita nga ulit dito si Lord Terran at sinabi nito na ganun ba? Dahil sa kanyang pagmamadali ay naitulak siya para magawa ang mga bagay na ito, ngunit ayos lang yon, may dahilan kaya ko siya pinili bilang tagapagpasunod at makikita mo ang lahat ng yon. Whis ikaw na ang bahala kay Biras. Dito nga ay sumagot nga itong si Whis at sinabi nito na iwan mo sa akin ito Lord Terran. At sa moment na ito ay dahan-dahan na nga ditong naglaho si Lord Terran at Gaza. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa mundo ng Makai kung saan ay kasalukuyan ngang nandito si Biras. Patuloy pa nga rin ang pakikipaglaban ni Biras sa mga demon dito. Salita nga dito si Biras at sinabi nito na hindi na nga nauubos ang mga demon na ito, at ang masama ay hindi pa rin nagigising itong si Champa, wala na nga daw iba pang paraan. Ngunit sa moment na ito ay nagulat nga si Biras sa dumating. Ito nga ay walang iba kung hindi si Whis, salita nga dito si Whis at sinabi nito na kay Biras na madami tayong pag-uusapan. Nagsimula ang part 8 sa scene kung saan ay nagsalita nga dito ang narrator at sinabi nito na after nga daw na matagumpay na pagtapos sa God of Destruction at God of Creation ng Universe 7 na si Gaza at Terran ay nagsimula na nga dito ang Demon King sa plano nitong pagsakop sa Universe 7. Walang awang ang pinagtatapos ng mga demon ang mga mortal sa planetang Nekosei. Salita nga dito ang Demiurge at sinabi nito na ikaw pala yan. At dito nga ay ipinakita nga itong si Garoga ang pinakadahilan ng lahat. Salita nga dito si Garoga at sinabi nito na parang gumana ang ating mga plano. Sagot nga dito ang Demiurge at sinabi nito na oo, salamat sa witch na yan, dahil nagawa nitong mapadala ang napakalakas na creature na yun sa mundo na ito, at nagawa nga nitong maprovoke ang bata na yun. Pumunta sa akin ang grupo ni Taran para nga kausapin ako at isinama pa niya ang tagasunod niya. Dito ko na nga ginawang manipulahin ang bata na yon sa pamamagitan ng paglagay sa puso nito ng evil energy para bumalik sa mundo ko. Dahil dito ay nagawa kong mapalakas ang aking kapangyarihan at tuluyan ng masira ang barrier na humahati sa mundo ko at sa mundo ng mortal.
At syempre matagumpay ko din natapos ang buhay ni Gaza na nagresulta ng tuluyan na pagkawala ni Terran. Napaka-perpektong plano yon, salita nga ulit dito si Garoga at sinabi nito na wag nga daw nitong kakalimutan na pasalamatan sila, siya nga daw ang nakaisip na gamitin ang creature na yon sa kanilang plano, at si Noah naman daw ang nakahanap sa witch na yan para nga tuluyan na magawa ang kanilang masamang plano. Pero para sa kanya nga daw ay ayos ng reward ang buhay ni Gaza at Terran. Ngunit bukod dito ay gusto kong makaasa na magkaroon ako ng advantage sa bawat universe sa oras na kailangan ko. Sagot nga dito ang Demiurgus at sinabi nito na syempre naman, makakaasa ka na tayo ay magiging magkakampi sa universe na ito, sabihan mo lang ako kung kailangan mo ng tulong. Salita naman dito ang matanda at sinabi nito na napakasaya nga daw niya na nagawa ng mga ito ang kanilang plano, pero ngayon ay kailangan ko nang kuhain ang reward ko, yun na pag-usapan natin, gusto ko maging isang goddess. Pero dito nga ay sinabi lang dito ni Garoga na ano maging isang god. Sa tingin mo, magagawa mong maging god dahil lang sa napagkasundoan natin. Huwag mo nga akong patawanin. Salita nga ulit dito ang matanda at sinabi nito na pero ito ang napagkasundoan natin at ito ang ipinangako mo sa akin. Sagot nga dito si Garoga at sinabi nito na, tama na. Ang isang mortal na katulad mo ay dapat maging masaya pa dahil isinama ka ng god para makasama sa plano nila, kaya lugar mo ang sarili mo. Dito nga ay salita nga ulit ang matanda at sinabi nito na lahat nga daw ng kausap niya na hindi tumupad sa kanilang usapan ay mapaparusahan. After ngang masabi ng matanda ang bagay na ito ay agad na nga itong umalis. Salita nga dito si Noah at sinabi nito na hindi daw ba nila hahabulin ito. Sagot nga dito si Garoga at sinabi nito na hayaan na nga lang daw nila ito, ang mga ganon mortal nga daw ay walang magagawa sa isang God of Destruction, hayaan na natin na umalis yan. Ngayon nga daw ang Universe 7 ay nahaharap na sa totoong kaguluhan, at lahat ng mga nagawa ni Terran para sa universe na ito ay tuluyan ng mawawala. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa planetang Taron. Dito nga ay sinasabi ng narrator na lumipas na nga daw ang ilang araw mula nang mawala itong si Terran at Gaza at syempre ang planetang Nekose ay tuluyan na nga din nasakop ng Demiurgus. Habang si Champa, Biros at Ro ay tuluyan pa nga rin nakakaramdam ng matinding depression sa mga nangyari nitong nakaraan. Sa moment na ito ay salita nga dito si Whis at sinabi nito na siya nga daw ay kakabalik lang mula sa meeting ko kay Grand Priest at Great Zeno. Noong araw nga daw na nawala itong si Gaza at Taron, ang Demiurgus nga daw ay nagsisimula na para sakupin ang Universe 7. Ito nga ay isang unsustainable point para sa kanila. Binigyan tayo nila Grand Priest ng isang buwan para maayos ang kaguluhan sa universe na ito, or kung hindi natin ito magagawa ay si Lord Zeno na ang baalang burahin ang buong Universe 7. Salita nga dito si Biros at sinabi nito na sa tingin nga daw niya ay hindi na talaga niya ito maaayos, tama nga daw ang lahat ng mga sinabi sa kanya ng God of Destruction ng Universe 6 na siya ay mahina lamang at hindi ko nga din kayang matalo ang Demiurgus na yon. Maliban dito ay ako naman talaga ang may kasalanan ng lahat ng ito. Salita nga din dito si Ro at sinabi nito na siya nga din daw, hindi nga din daw siya handa para maging isang Supreme Kai. Dahil wala nga daw siyang experience at mahina nga lang din daw siya. Dahil sa kahinaan ko ay nawala nga itong si Master Gaza. Bukod dito ay hindi ko na alam ang gagawin ko, hindi ko na alam kung paano magiging isang god. At hindi ako magiging kasing galing ni Master Gaza. Ngunit dito nga ay salita nga itong si Champa at sinabi nito na ano daw ba ang mga sinasabi ng mga ito. Nagpapanggap daw ba ang mga ito bilang isang god? Ikaw Ro, di ba ikaw ang tinuruan ng God of Creation? Bakit parang wala kang natutunan? At sino ang may sabi na kailangan mo na maging mas matalino? Hindi mo kailangan na maging mas magaling, ang pagiging average ay okay na. Sagot nga dito si Ro at sinabi nito na susubukan daw niya. Salita nga ulit dito si Champa at sinabi nito na ano ka naman Biros. Laging mataas ang tingin mo sa sarili mo, tapos ngayon hahayaan mo na lang ang monster na yon na sirain ang ating planeta. Ang yabang mo pa noong dahil naging isa kang apprentice ng God of Destruction ng universe na ito tapos ngayon may problema dito bigla ka na lang tatakbo at bahag na ang buntot mo. Hindi ka na nahiya, magpakalalaki ka at ayusin mo ang ginawa mong kalat. Dito nga ay parang natauhan nga dito si Biros at sinabi nito na sino ka para pagsalitaan ako ng ganyan. Hindi ako magpapainsulto sa katulad mong mangmang, Whis, simulan na natin ang pagsasanay. Sagot nga dito si Whis at sinabi nito na nako, hindi ko na pala kailangan gumawa pa ng paraan para gisingin kayo, kaya sige Tere Biros simulan na natin ang pagsasanay mo, pero bago tayo magsimula ay para sa akin ay hindi pa sapat ang kasalukuyan mong lakas. Sagot nga dito si Biros at sinabi nito na ano ang ibig mong sabihin.
Salita nga ulit dito si Whis at sinabi nito na alalahanin nyo na meron lang tayong isang buwan bago nga makialam si Lord Zeno sa ating problema. Pero kahit ganun ay ang training method ko ay maasahan, ngunit hindi ako makakasigurado na magiging mas malakas kayo sa Demogorgon na yon. Salita nga dito si Beerus at sinabi nito na ano na ang gagawin natin. Salita nga ulit dito si Whis at sinabi nito na Champa, tatanggapin mo ba na maging isang God of Destruction ng Universe 6 kung magkakaroon ka ng pagkakataon para sa posisyon na ito? Sagot nga dito si Champa at sinabi nito na hindi nga daw niya gusto ito pero kung ito nga lang daw ang paraan at wala siyang pagpipilian ay tatanggapin na nga lang daw niya ito. Sa naging sagot nga dito ni Champa ay sumaya nga dito si Whis at sinabi nito na ayos, magsimula na kayong mag-training ngayon din. Dadalhin ko kayo sa isang dimension kung saan ay magkakaroon kayo ng malayang oras para makapag-training ng maayos. Pero salita naman dito si Ro at sinabi nito na paano naman daw siya. Ano daw ang gagawin niya? Dito nga ay agad nang ang pinalabas ni Whis ang Z-Sword at agad nga niya itong ibinigay kay Ro. Salita nga dito si Whis at sinabi nito na Champa, Beerus at Ro, kailangan nyo na munang pag-aralan ang mga abilities nyo. Dito nga ay ipinakita na nagsimula na nga si Ro na aralin ang paggamit ng Z-Sword habang si Champa at Beerus nga ay dinala na ni Whis sa Special Dimension at dito na nga nagsimula ang matinding training nila Beerus at Champa. Ito na nga ang unang training nila Beerus at Champa para maging bagong God of Destruction, pero ang magiging matinding kalaban nga nila dito ay ang maigsing oras para maghanda. Kailangan nga nila Beerus at Champa na lumakas sa maigsing panahon para matalo ang Demogorgon na ito. Dito nga ay lumipas na ang ilang linggo at sila Beerus nga ay patuloy pa rin sa pag-training, habang ang Demogorgon ay patuloy na ngang nasakop ang planetang Nekosei. Pati na nga din ang Universe 7 ay patuloy na nga rin sinisira ng mga demonyo ang bagay-bagay dito. At sa moment na nga na ito ay ipinakita na nga itong Demogorgon na kasalukuyan na ngang nakaupo at sinabi nito na ito nga daw ang gusto niya makita ang mga mortal na ito kung paano labanan ang kapangyarihan ko. Napakasarap nga daw sa pakiramdam ang maligo sa dugo ng mga mortal. Pero parang magkakaroon nga daw siya ng bisita. At sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito kay Ro, Beerus at Champa kung saan ay nasa planetang Nekosei na nga ito. Agad nga ditong bumungad kay Beerus ang napakadaming mga demon. Salita nga dito si Ro at sinabi nito kay Beerus at Champa na siya na nga daw ang bahala dito, magmadali na nga daw ang dalawa na ito para puntahan ang Makai Ocean na yon. Sa moment na ito ay agad na ngang lumipad dito si Beerus at Champa para nga puntahan ang Demogorgon. Napunta naman ang scene dito kay Whis kung saan ay kasalukuyan nga itong nasa labas ng planetang Nekosei at pinagmamasdan nga nito ang mga gagawin nila Beerus. Salita nga dito si Whis at sinabi nito na dito nga daw makikita kung ang dalawa na ito ay pwede para maging destruction. Sa kabilang banda naman ay matagumpay na ngang nakapasok si Beerus at Champa sa castle ng Demogorgon. Salita nga dito ang Demogorgon at sinabi nito na welcome nga daw sa mga ito. Salita nga dito si Champa at sinabi nito na Mang, sino ka para sirain at pahirapan ang mga tao sa planeta na ito? Sagot nga lang dito ang Demogorgon at sinabi nito na siya na nga daw ang God ng universe na ito, ibig sabihin ay siya na nga daw ang may-ari ng buong universe na ito. Sagot nga dito si Beerus at sinabi nito na wag nga daw nitong pipigilan ang paghinga nito, siya nga daw ang magiging God of Destruction ng universe na ito. At dito nga ay naghanda na nga itong si Beerus para nga umatake, ngunit mabilis nga lang dito na tumakbo palayo ang Demogorgon gamit ang barrier technique nito. Pero si Champa nga dito ay mabilis na hinabol ang Demogorgon at nagpakawala na ito ng isang malakas na pagsuntok na rektang tumama sa barrier ng kalaban. Dahil nga sa lakas ng atake ni Champa ay nagawa nitong masira ang barrier ng Makai Ocean na talagang nagpagulat dito. Salita nga dito ang Demogorgon at sinabi nito na nagawa nga daw nito na masira ang kanyang barrier. Si Beerus naman dito ay nagpakawala na nga din ng isang malakas na atake na rektang naman tumama sa Demogorgon. At habang out of guard nga ito ay umatake nga din si Champa ng isang malakas na pagsipa na rekta nga ulit na tumama dito. Dahil nga sa lakas ng atake na ginawa ni Champa ay bahagya nga ditong napaatras ang Demogorgon. At nang susundan pa nga ni Champa ang atake niya ay mabilis nga ditong gumamit ng instant teleportation ang Demogorgon at pumunta nga ito sa likod ni Champa para nga umatake gamit naman ang spear nito. Rekta nga itong tatama sa likod ni Champa. Ngunit si Beerus nga dito ay mabilis lang itong pinigilan. Salita nga dito si Beerus at sinabi nito na hindi na nga daw gagana sa kanila ang mga ganyang klase ng trick. Ni-train na nga daw sila ni Whis at ang magic tricks nga daw ni Whis ay mas magaling nga daw kaysa sa mga ginagawa nito, kaya kahit nga daw anong gawin nitong tricks ay madali na nga daw silang makakapag-react dito.
Salita naman dito si Champo at sinabi nito na bukod nga daw dyan ay mas malakas na nga daw sila ngayon, kaya hindi na nga daw sila matatalo nito, bagay sabay nga daw sila ni Biras na lalaban dito. Salita nga dito ang Demiurgus at sinabi nito na hindi nga daw nagbibiro ang mga ito, talagang nag-mature na nga daw ang dalawa na ito sa pakikipaglaban. Ang mga tricks nga daw niya ay hindi na rin gagana dahil napaghandaan na nila ito at parang hindi na nga din daw sapat ang kanyang kapangyarihan laban sa dalawa na ito. Salita nga dito si Biras at sinabi nito na pwede ba akong magtanong sayo ng isang bagay. Hindi mo ba alam na hindi pwedeng mag-exist ang universe na ito kung patuloy mo itong sisirain? Kung magpapatuloy ka sa mga ginagawa mo sa universe na ito ay hindi ka tatagal dito dahil mismong si Lord Zeno na ang baalam burahin ang buong universe na ito kung magpapatuloy ka sa pagsira nito. Sagot nga lang dito ang Demiurgus at sinabi nito na hindi nga daw yun problema sa kanya. Gusto nga lang daw niya ay ang ikalat ang kanyang kasamaan, ito nga daw talaga ang purpose ng kanyang existence. Kung ako ay mamamatay habang ginagawa ko ito ay hindi na ito problema. Salita naman dito si Biras at sinabi nito na ang ibig mo bang sabihin na gagawin mo lang ang masasama na ito kahit na mamatay ka. Sagot nga dito ang Demiurgus at sinabi nito na syempre naman, para sa akin ang pagpapakalat ng mga masama ay ang kahinaan ng mga mortal, dahil dito ay hindi ako titigil sa ginagawa ko hanggang maubos ang mga mortal na yan o mapamunuan ko na ang lahat. Ngunit sa moment na ito ay ngumiti nga lang si Biras. Salita nga dito ang Demiurgus at sinabi nito na bakit nga daw ito tumatawa. Sagot nga dito si Biras at sinabi nito na parang ngayon nga daw ay naiintindihan na niya ang mga bagay na sinabi sa kanya ni Lord Taron. Ginawa mo ng maayos ang trabaho mo bilang isang demon god, ginawa mo talaga ito dahil ito talaga ang nature mo at gumagalaw ka ng pangsarili mo. Salita nga dito ang Demiurgus at sinabi nito na bakit ka nagkwekwento ng mga ganyan bagay ngayon? Sagot nga dito si Biras at sinabi nito na dahil sayo ay tuluyan ko nang naunawaan ang lahat. Ano nga ba ang totoong essence ng isang god? Dagdag pang ang sabi dito ni Biras na Champo, umalis ka na dito. Sa moment na ito ay nag-charge na nga si Biras ng isang malakas na Hawkeye. Salita naman dito ang Demiurgus at sinabi nito na wag nga daw nitong sabihin na balak nito na gamitin sa kanya ang malakas na atake na yan. Isa ka talagang mangmang hindi ka na natuto, at wala pang ang ilang segundo ay nirelease na nga ni Biras ang napakalakas na atake niya na rektang tatama sa Demiurgus. Balak nga dito ng Demiurgus na i-absorb ang atake na ito tulad ng dati para nga daw mas lalo pa siyang lumakas at kung mangyari nga daw yun ay magagawa na nga daw niyang matalo ang dalawa na yan. At dito nga ay sinimulan na ng Demiurgus ang pag-absorb sa atake ni Biras. Ngunit nagulat nga siya sa naramdaman niya, bakit nga daw hindi niya magawang ma-absorb ang atake na ito. Sagot nga dito si Biras at sinabi nito na noong nga daw ang kanyang Hawkeye ay napupuno ng negative feelings, dahil nga daw sa kanyang pangsariling kamalian at hindi nga daw niya nauunawaan ang totoong purpose ng destruction. Simula nga daw ngayon ay hindi na nga daw siya sisira ng isang bagay dahil lang sa kanyang emotion. Gagawin nga daw niya ito dahil ito naman daw talaga ang trabaho niya. Ang pagmamahal, hate at empathy ay hindi nga daw dapat pinaiiral. Ang isang god ay dapat may mas mataas na pag-intindi sa sarili nitong nararamdaman. Sa mga sinabi nga ni Biras ay nagulat nga dito ang Demiurgus at sinabi nito na sira ulo ka, parang sinasabi mo na hindi mo na ako pinamumuhian sa kabila ng mga ginawa ko. Pinatay ko si Terran at sinira ko ang lahat dito. Sagot nga dito si Biras at sinabi nito na namatay si Lord Terran at ang mga tao dito dahil yun talaga ang mangyayari sa kanila, ito ang nakatadhana sa kanila. Nagkataon lang na ikaw ang napili para gawin ito, at ngayon ako naman ang napili para wasakin ka. Sa mga sinabi nga ni Biras ay galit na galit nga dito ang Demiurgus at sinabi nito na sino nga daw ito para sabihin sa kanya ang mga bagay na yan. Tingin daw ba nito na mas mataas ito kaysa sa kanya? Sagot nga dito si Biras at sinabi nito na ako si Biras ang Destroyer. After ngang masabi ni Biras ang bagay na ito ay dito na nga niyang tuluyang pinasabog ang Demiurgus kasama ang planeta niya na talagang nagresulta ng malakas na pagsabog. After nga ng malakas na pagsabog ay tinanong nga dito ni Champo kung bakit nga daw ito ginawa ni Biras sa kanilang planeta. Sagot nga lang dito si Biras at sinabi nito na ang mga mortal nga daw sa planeta nila ay totally nang naubos. Salita nga ulit si Champo at sinabi nito na ano nga daw ang ibig sabihin nito na ubos na ang Necosagens. Di ba tayo ay mga Necosagens? Sagot nga si Biras dito at sinabi nito na hindi, tayo ay si Biras at Champo ang God of Destruction. Sa narinig nga ni Whis ay humanga nga ito at sinabi nito na parang naintindihan mo na ang lahat, ang meaning ng divinity. Sa huli talaga ay tama pa rin ang pagpili ni Lord Taron sa kanyang disciple.
At talagang karapat-dapat ka na maging isang God of Destruction. Dito naman ay salita nga itong si Ro at sinabi nito na after nga daw ng pagsabog ay nabawasan nga daw ang mga demon. Pero salita nga dito si Whis at sinabi nito na lahat nga daw ng naiwan na demon ng Demiurgus ay lahat nga daw ito ay babalik na lang sa Makai World dahil nga sa pagkawala ng Demon King. Pero kung may matitira pa nga daw na demon sa kanilang universe ay sila na nga daw ang bahala sa mga yon. Salita naman dito si Beerus at sinabi nito na parang sila nga daw ang nanalo sa laban na ito. After ngang meresolbahan nila Beerus ang matinding problema na nangyari sa Universe 7 ay nagpatawag nga ulit ng meeting ang Grand Priest sa lahat ng gods at angels ng 18 Universe. At dito nga ay ipinaliwanag nga ni Grand Priest sa lahat ang nangyari kung saan ay namatay nga si Gaza at Terran dahil sa pag-atake ng Demiurgus, pero nagawa naman agad ito ng paraan ng magkapatid na si Beerus at Champa para nga matapos na ang problema sa Universe 7 kaya hindi na kinailangan pa ng tulong ni Lord Zeno about sa problema na yon. Pero ang bagay nga na ito ay hindi ikinatuwa ni Garoga, paano nga daw natalo ng dalawa na yan ang Demiurgus. Tinanong nga ni Garoga si Grand Priest, sinabi nito na si Beerus nga ang magiging God of Destruction ng Universe 7, pero ano nga daw ang ginagawa ng isa na yan sa kanilang meeting ngayon. Ang tinutukoy nga dito ni Garoga ay si Champa. Sagot nga dito si Grand Priest at sinabi nito na ang meeting nga daw na ito ay may dalawang purpose. Una nga daw ay pag-a-announce nila na si Beerus at Ro na nga daw ang papalit sa posisyon ni Gaza at Terran. At ang pangalawa naman daw ay ang pagtatanggal ng isang God of Destruction sa Universe 6 para nga palitan ni Champa. Dahil nga sa mga sinabi ni Grand Priest ay gulat na gulat nga dito si Garoga. Salita nga dito si Grand Priest at sinabi nito na nalaman nga daw niya na kasama nga daw itong si Garoga at Noe sa nangyaring pagsira sa Universe 7 at meron nga daw silang patunay dito. Sa moment na ito ay mabilis nang ang nagpakita ang matanda at ito nga ang nagsabi ng lahat kay Grand Priest about sa paggawa ng plano nila Garoga para nga sirain ang Universe 7. Salita nga dito ang matanda at sinabi nito na di ba binalaan na kita about sa pagsira mo sa ating kasunduan, lahat ng sumisira ng kasunduan sa akin ay lahat ng ito ay nagbabayad. At dahil nga dito ay tuluyan nang ang binura ni Lord Zeno si Noah at Garoga at si Beerus at Champa na nga ang bagong God of Destruction ng Universe 7 at 6. Habang ang matanda naman ay hinayaan na ni Lord Zeno na mabuhay kapalit ng naitulong nito sa kanila para nga malaman ang mga ginawa ni Garoga at Noah. Ngunit sa pagnanais nga ng matanda na ito na makabilang sa isang god ay ninakaw nga nito ang isa sa mga hikaw ni Ro para nga makabilang sa god. Pero sa kasamaan palad ay hindi nga siya nagtagumpay sa naging plano niya dahil aksidenteng nang nakapag-fusion si Ro at ang matanda na nagresulta ng pagiging matanda na pangit ni Ro at ang pagkakaroon nito ng isa pang personalidad. At nang malaman nga ni Beerus ang nangyari ay nainis nga ito dahil ang matanda nga na yon ang isa sa mga dahilan ng muntikan na pagkasira ng kanyang pangalan. Dahil nga sa bawal niyang tapusin ang Old Kai ay mas inisip na lang niya na isil ito sa Z-Sword. Si Beerus na nga ang naging pinakamalakas na nilalang sa kanyang universe, naboard na nga siya sa paghahanap ng nilalang na mas malakas sa kanya kaya mas naisipan na lang niyang matulog ng mahabang panahon. Habang si Beerus nga ay natutulog ay hindi nga niya namalaya na ang universe niya ay nasangkot nga sa mga masasamang pangyayari pero sa kabutihan palad ay nagawa ngang makasurvive ng universe niya sa tulong ng nga din ng mabubuting mortal mula sa planetang Earth. At dito na nga natapos ang special chapter na ito. Kaya kung nagustuhan nyo ang ating video ay malaya naman kayong i-hit ang like button para lagi kayong maging updated sa mga ganitong klase ng content. Salamat guys, hanggang sa muli.